kaibigan, welcome to Ashes Stories present Love Contract. Ang nakaraan, pinuntahan si Sheena ng ang mama ni Drake para sabihin na alam na nito ang relasyon niya kay Drake ay isa lang pagpapanggap. Pero itinanggi yun ng dalaga para hindi sila mahalata sa kanilang plano. Hindi naman siya pinagbawalan nito na makipaghiwalay agad kasi kung doon sasaya ang kanyang anak sa plano nito, hahayaan niya muna iyon. Nagilty naman siguro ang mama nito sa isipan nito kaya gumawa ng isang plano ang kanyang anak dahil napipresyon ito sa kanya. Kaya nangako ito kay Sheena na hayaan na lang nito si Drake na humanap na babae na para dito. Umaasa ang mama ng binata na sa muling pagkikita nila Drake at Drake sa welcome party na iladaos niya para sa babae ay lalabas ang tunay na damdamin ni Drake para rito. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, isang gabi dumating si Drake sa bahay ni Sheena para sunduin siya nito para sa gaganaping salo-salo. Sinabihan siya ni Drake na gusto siya nitong isama sa nasabing party. Natuwa naman si Sheena dahil doon ipinahiwatig lang nito na hindi na interesado ang binata sa ex na dugtungan ang nakaraan nito. Sa isipan niya, wala din magagawa ang mama nito na ipagpilitan si Tichi. Wow naman! Hindi napigilan bulas ni Sheena nang sundin siya ni Drake gabi iyon ng welcome party. He looked handsome and dashing sa suot nito at dahil doon hindi niya napigilan purihin ito. Gwapo ba ha? Nag-post pa ito sa harap niya. Kung babayaran mo ako, sige sasabihin kong oo, sagot niya. Walang kwentang kausap, ganti nito. Pinasadahan siya nito ng tingin. Nakaramdam tuloy siya ng panliliit. Dahil sa napagkasunduan nila, ay hindi niya magawang baguin ang ayos at forma niya. Iyon ay kahit pa nga natutuwanan niya ang tamang pag-aayos at kahit gustong-gusto na niya magbihis ng maayos. You look nice, komento nito. Talaga lang ha? Sige, salamat, saad niya. Alam naman niya na napakalayo ng itsura niya sa tipo ng mga babaeng na kasanayan nitong makasalamuha. Pero hindi niya na muna papansinin ang pamimigat ng kalooban niya kasi may trabaho siyang dapat gampanan. At iyon lang ang papel niya sa buhay nito. Wala siyang rason para asahan na may magandang kahinatnan ang dadarama niya rito. At hayaan niyang kusang matupok kung ano man ang naramdaman niya. Base sa naramdaman niya ngayon, mukhang matagalan ata iyon na mangyari, na mawala agad ang feelings niya rito. No, really, you look nice, gate nito. Oo na, sige na, I believe on you. Aalis na ba tayo? Tanong niya. Kung handa ka na. Sige, let's go. Nang maglakad na sila, hinawakan nito ang siko niya. Hindi niya inaasahan ang kilig na gumapang sa kanya, kahit simple lang naman ang ginawa nito. Pagdating nila sa bahay nila Drake, ay madami ng bisita, kulang na lang ang panauging pandangal. Binati naman siya ng mama ni Drake na ubod ng tamis, na akala mo hindi sila nagkausap tungkol sa relasyon nila ni Drake. Sa isipan ni Sheena, mas magaling pa ata sa kanya ito umarte. Kung makita at maririnig mo kasi ito, parang natutuwa pa ito makita siya. Nagtama ang mga paningin nila at base sa pagtingin nito sa kanya, naunawaan nito kung bakit andun siya sa salo-salo. Bagyang pagtango lang ang isinukli niya rito. May lumapit na bisita sa kanila ni Drake kaya nagkaroon siya ng pagkakataon para lumayo na rito. Habang nasa tabi siya ng biranda, tinignan niya si Drake na may kausap na lalaki. Totoo naman ang sinabi niya kanina dito. Mas lalo itong gumapo sa suot nitong abuhing slacks at navy blue na polo. Parang gusto niya itong yakapin, pero nagpigil lamang siya. Ngayon ay parang gusto niyang sabihin dito ang kanyang nararamdaman. Pero para saan naman? Para tuloy na siyang masaktan kapag nalaman niya na wala itong naramdaman sa kanya at siya lang naman ang umaasa? Mag-ipon muna siya ng lakas ng loob bago siya sabihin dito ang kanyang naramdaman. Sana nga magkaroon siya ng lakas ng loob. Maya't maya, narinig niya nagbubulungan ang ibang mga bisita. Here she comes, excited na pahayag ng mama ni Drake. Nabati agad niya kung sino ang tinutukoy nito. Ang babaeng pilit itong inirito kay Drake. Inihanda na niya ang kanyang sarili. Pumukas ang front door at ilang sandali lang ang lumipas ay nasilala niya ang babaeng ipapalagay siguro niya isang artista kung masalubong niya sa kung saan. Tichi! Masayang sabi rito ng ginang. Tita! Nakangiting sabi rin ito. The woman was lovely. Parang gata sa puti ang kutis nito. Malasutla sa kinis.
Matangkad ito para sa isang Filipina. Sa tantiyan niya ay 5 feet 5 inches ang height nito. Pwede itong maging modelo kung ang figura nito ang pagbabasihan. Kung itatabi siya rito, ay mapagkakamalan siya siguro alalay o yaya nito. Hindi na sana niya yun papansinin. Sana na siyang makakita ng magagandang babae at hindi naging rason yun para manliit siya. Ang tila isang pamilyang sampal na dumapo sa mukha niya ang nakita niyang reaksyon ni Drake nang masilan niya si Tichi. Nakatitig lang si Drake kay Tichi. Tila nakalunok ng kung ano ang binata. Parang nawala ito sa sarili. Animo, hindi nito alam kung anong sasabihin. Dapat nga siguro nitong sapuin ang panga at isara ang bibig bago yun pasukan ng langaw. Napalingon ang mama nito sa ginawa ni Drake. Saka napangiti. Kahit siguro ang ginang ay naisip na kakaibang impact ng dalaga kay Drake. Keep a low profile, Sheena. Iyon ang alaala niya na sinabi sa kanya ng ginang. Nasa isip niya na umalis na lang kaya siya, pero baka mapilitan si Drake na ihati siya nito. Kaya kailangan niyang manatili doon at magtiis sa naramdaman niyang sakit sa naging reaksyon ni Drake nang makita ang ex nito. Walang kakurap-kurap na titigan nito si Tichi. Ganun ang reaksyon na nakikita niya rito. Kahit di halata sa mukha nito na tuwa ito, parang deep inside, parang ganun na nga base sa reaksyon nito. Kailangan niyang magtiis kung ano pa man ang makita niyang gagawin at reaksyon ni Drake. Nang ipikilala siya nito, parang nagmamadali ito tapusin ang sinasabi na siya ang girlfriend. Kung pwede pa lang na hindi siya nito ipikilala bilang girlfriend, ay ginawa na siguro. Pero kailangan pa din ipagpatuloy ang pagpapanggap nila. Sa tingin ni Sheena, parang wala lang kay Tichi na pinakilala siya nitong girlfriend. Ito ang babaeng hindi hahayaang may humadlang sa pakay nito kahit pa nga may girlfriend na si Drake. Sa madaling salita, walang pakialam ito kung may girlfriend na si Drake o wala. Ang mahalaga lang dito ay gusto niya ang binata, lalo na kung gusto din ito ng binata. Yun nga ginawa niya, sinunod niya ang sinabi sa kanya ng mama ni Drake. Kung kaya nga lang niya mag-magic para mawala siya sa paningin ni Drake, ay ginawa na niya para malaya na itong gawin ang pagpapansin sa ex. Kung yun nga ang nais nito. At tila naman, yun nga ang gusto nitong gawin, magpa-cute sa ex. Tumabi sa kanya ang mama ni Drake. Drake was surprised. Bulong sa kanya ng mama ng binata. Hindi ganyan ang itsura ni Tichi nung naging sila. Malaki ang pinagbago at ginanda nito. Halatang tuwang-tuwa ang ginang. At bakit nga ba hindi? Parang nakakita na nito ang matagal na nito minimithi na makatagpo ang anak na mamahalin at aprobado naman dito. Mabuti pa ito, nasabi na lamang niya. Ngayon, parang ramdaman niya ang pagkabigo. Kahit hindi pa nga niya sinasabi sa binata ang naramdaman niya, parang ayaw na niya magpakita dito at ibaon na lang sa limot ang naramdaman niya para sa binata. Alam naman niya kung hanggang saan ang ganda niya. Kahit pa nga baguhin niya ang pananamit o sarili at ipakita sa binata ang improved version niya, hindi pa rin siya nito papansinin. Ano ba naman siya kumpara sa maladyos ang kagandahan ni Tichi at nalaman pa niya na mula sa mama ng binata na may damdamin pa rin ito kay Drake. At idagdag pa nitong botong-boto ang ginang dito. Yun ang gabing napakahaba at madilim para kay Sheena. Pakiramdam niya, nag-iisa lang siya doon at ma-out of place na talaga siya kapag tinapos pa niya ang salo-salo. Pasimple siyang lumabas ng bulwagan. Hindi siya napansin ni Drake at hindi na siya nagpaalam dito para hindi na siya maihatid at para hindi maputol ang kasiyahan nito sa muling pagkikita nito ng ex. Sa mga sumunod na araw, inabala na lang ni Sheena ang sarili sa pag-aayos ng kanyang mga halaman. Pero patingin-tingin pa din siya sa kanyang cellphone kung may text sa kanya si Drake. Para siyang tanga kung tutuusin dahil naka-on naman ang message alert niyon, kaya malabong hindi niya marinig kung may dumating na mensahe sa kanya. Gusto niya lang makasiguro. Sa 3 araw na paulit-ulit ng paghihintay ng text ng binata, disappointment ang kanyang naramdaman. Magmula ng gabing salo-salo ay hindi na sila nagkita ni Drake. Hindi siya nagpahatid sa binata at tumalilis siyang umalis. Nag-text na lamang siya nang nasa taxi na siya. Sinabi niya na umuwi na siya at wag na ito mag-alala sa kanya kasi okay naman siya. Nag-reply naman ito, tinanong kung bakit nagmamadali siyang umuwi. Sinabi naman niya na may kaibigan siyang naghihintay sa kanya.
Tinanggap naman iyon ni Drake ang paliwanag niya. Hindi na ito nagulit pa sa kanya. Malamang, nagpasalamat pa ito sa kanya kasi hindi na ito obligadong ihatid pa siya. Magkakaroon ito ng pagkakataon na makipagmubulahan at makipagmabutihan kay Tichi. Kung nag-iba na ang pananaw ng binata tungkol sa kasal sa muling pagkikita sa ex nito, ay hindi na niya alam. Hindi na niya siguro aalamin pa kasi wala na yun connection sa buhay niya. Kinabukasan ng araw na yun sa salo-salo, buong araw siya naghintay ng text mula sa binata pero wala siyang natanggap. Hindi nga nito inalam kung nakarating siyang buhay sa bahay niya. Kung sa bagay, hindi na dapat siya umasa rito. Bukod sa alam na nito na kaya niya ang sarili niya, ay malamang sobrang abala ito kay Tichi. Siguro, hihintayin niya na lang ang pagsabi nito na tapusin na nila ang pagpapanggap dahil hindi na nito kailangan ang serbisyo niya. Nasaktan man siya sa isipang iyon dahil malamang hindi na niya makita ang binata. Pero kailangan pa rin niya magpatuloy ng buhay na mag-isa at baka nga sundin na niya ang payo sa kanya ni Margot na magpaganda para makatagpo ng lalaki para sa kanya. Sa kabilang dago, nasa restaurant si Drake at Tichi. Niyaya itong lumabas para lubusan niya pa itong makilala bago siya magpasya kung liligawan niya talaga ito ng formal. Kahit dati na niya ito nakarelasyon, mas gusto pa niya ito makilala kasi matagal na din ang lumipas na naging sila. Habang hinihintay niya pa si Tichi bumalik, kasi pumunta ito ng ladies room, alam niya matagalan pa ito bago lumabas. Ito kasi ang babae na gusto palagi nakaayos, kahit pa nga hindi naman talaga kailangan mag-effort kasi maganda naman talaga ito. Pero mukhang kung ano-ano pa ang pinaayos nito para mas lalong gumanda. Tichi was lovely, glamorous, sexy, and sophisticated woman. Kahit sino naman sigurong lalaki, mapatingin dito at magiging proud kapag kasama ito. Masaya naman siya, maybe she was the one. Natutuwa na rin siya kasi nalubayan na siya ng kanyang mama. Siguro ay nakontento na ito sa nakita nito tila pagkamabutihan nila ng pambato nito. Tinanong naman siya tungkol kay Sheena pero hindi niya ito binigyan ng direktang sagot kasi wala pa silang pinalapag-uusap ng dalaga. Nilabas niya ang cellphone niya. Kailangan niyang tawagan si Sheena. Nung gabing salo-salo, hindi niya ito nahihatid kasi hindi ito nagpaalam sa kanya ng personal. Nag-text na lamang ito sa kanya kasi may darating daw na kaibigan kaya nagmamandaling umuwi ito. Nagilty naman siya nang maalala niya ang gabing iyon. He was probably injured. Masyado siyang na-overwhelmed sa mga pangyayari sa muling pagkikita nila ng Tichi at sa pagkakatuklas niya na na-attract pa rin pala siya rito. Kaya hindi na niya masyadong napag-ukulan ng pansin si Sheena. Hindi na muna niya ito nang tinatawagan o tinetext man lang. Hindi pa kasi siya sigurado sa susunod niyang hakbang. He was seeing Tichi. Kung magkakaroon sila ng relasyon nito ay baka maglulundag sa tuwa ang mama niya. Mabait na anak pa rin naman siya kaya gusto rin niyang bigyan ng kaligayahan ang mama niya. Be happy, utos niya sa kalooban niya. Pero tila nasa mood iyon na dinmahin siya. Nagsimula siyang mag-compose ng mensahe para kay Sheena pero natigilan siya. Anong sasabihin niya rito? I miss you? Yun ang una niyang naisip na i-type pero bagag ba siya? Bakit niya sasabihan ng ganun ang dalaga? At bakit niya ito namimiss gayong kadate niyang isang babaeng may seal of approval ng mama niya? Isang babaeng gusto rin naman yata niya. Yata, napaisip siya. Kasabay ang buntong hininga ay nilapag niya ang cellphone niya. Hindi siya sigurado kung ano ang naramdaman niya para kay Tichi. Alam niya na dapat ay maging masaya siya, pero kahit masaya siya ay kulang iyon. Naalala niya si Sheena. That woman was a blast to be with. She challenged him, she made him laugh, and she made him think. Hindi ito maganda kung pamantayan pang modelo o pang beauty queen ang gagamitin, pero ibang gandang taglay nito. Hindi niya matukoy kung ano iyon. Ang tanging alam niya, hinahanap-hanap niya ito. A penny for your thoughts? Nagulat siya nang mapatingin siya kay Tichi. Nasa tabi na niya ito nang hindi niya namamalayan. Ganon kalalim ang pag-iisip niya. Mukha ang lalim ata ng iniisip natin pagbibiro ni Tichi. Hindi naman, may naisip lang, pinilit niyang ngumiti. Ramdam niya ang efforts na kailangan niyang gawin para mapangiti. Ang totoo, parang bigla siyang nakadama ng sobrang pagod. Parang gusto niyang gawin, umuwi na lang. Ihatid na kita, saad niya sa dalaga. May sakit ka ba o may ibang naramdaman?
Kunot maong tanong na dalaga. Wala naman. O bakit gusto mo nang umuwi? The night is young, or maybe you have other things on your mind? Ngumiti ito. Ngiting nagpapahiwatig na may kapilihang ito naiisip. Oh no, mabilis na tanggi niya. I mean, hindi sa ayaw ko. It's complicated. Nausal na lang niya sa kawalan ng ibang may dadahilan. Para ka naman na Friendster zone dyan. Ayaw ko pang umuwi. Gusto ko mag-party. Ani nito. Saka lumabi. Okay, let's party then. Pumayag na lang si Drake. Nang dumating na siya sa bahay niya, pagod na katawan ang inihiga niya sa kama. He felt totally drained. Nagpunta sila ni Tichi sa bar. They danced the night away. Yun kasi ang gusto ni Tichi. Nang mapagod na ito sa kakasayaw, ay nagiya na itong umuwi. Pero parang hindi pagtulog o pamamahinga ang balak nitong gawin. Dahil inanyayahan pa siya nitong pumasok. Ingat na ingat naman siya sa pagsabi dito na huwag masaktan ang damdamin ni Tichi nang tumanggi siya rito sa paanyaya. Sana lang hindi ito na-offend sa ginawa niya. Parang gusto nito may mamagitan sa kanila, pero parang hindi niya kayang maibigay ang gusto nito. Kung tutuksin siya nito, baka mapahiya lang siya rito. His flag wouldn't unfurl and that could be quite embarrassing. Baka isipin ni Tichi na hindi ito kaakit-akit. Hindi wawagayway ang kanyang bandila dahil parang may nag-iba na sa pagkataon niya. Dati ay kaya niyang ihiwalay ang love sa lust. Ngayon ay parang hindi na sapat lang ang init ng katawan para gumawa ng isang milagro. Kung better or for worse ang pagbabagong iyon ay hindi pa niya alam. Tumuloy siya sa banyo at naligo para mawala ang pagod sa naramdaman. Pero nang humiga na siya, hindi siya dinadalaw ng antok. Nanatiling gising na gising ang kanyang diwa. Pakiramdam niya parang may kulang. Parang may napakalaking espasyo sa kalooban niya. Hindi niya alam kung bakit nagkaroon niyon at kung paano pupunan. Nainis tuloy siya sa sarili. Ano ba kasi ang gusto niya? He was a man who seemed to have everything. Pero bakit parang hindi pa rin siya masaya? O kahit makontento man lang? Masyado ba siyang ganit? Dumapa siya. Isinusob niya ang muka sa una niya. Ilang sandali pang lumipas, niyakap niya ang isang unan. Parang naghahanap ng maikukulong sa kanyang mga pisig. Pinilit niyang matulog na lang. Kinaumagahan, "You look terrible," bulalas na Mama ni Drake sa kanya. "Natulog ka na ba mula ng isang linggo?" "Very funny, Ma," sagot niya. Kadudulog lang niya sa mesa para mag-almusal. Naisip niya bigla, sana pala ay nanatili na lang muna siya nakahiga ng kahit mga ilang oras pa. Sa ganun, hindi na sila nagkasabay ng almusal ng kanyang mama. "Sino ba nagpapatawa ha?" Ganti nito. "Nakita mo na bang sarili mo sa salamin? Tingnan mo nga ang itong anak mo," balin nito sa papa niya. "Anong itsura niya? Sabihin mo nga sa kanya." "Kasing gwapo ko pa rin," tugon ng papa niya. Nakipag-high five pa ito sa kanya. "Pagbuhulin ko kayo sabi ng kanilang mama. "I'm serious," pinandilatan nito ang papa niya. "Tell your son how he looks." Sinipat siya ng papa niya. "Like a man who's in love but doesn't know it," ani nito. Natigilan siya at napaisip. "Bagong joke yun pa?" tanong niya. "Joke or balat ng tao rito?" ani nito sa kanya. "I'm just stating a fact that is based on a simple observation." "In love ka kay Tichi?" Parang nasabik na tanong ng mama niya. Ngumiti lamang siya rito. "I think so." Napatingin ang papa niya sa mama niya. "Kumain ka na nga muna," sabi sa kanya ng papa niya. Habang kumakain sila, napaisip si Drake. In love nga ba ako kay Tichi? Or kay Sheena? Takang tanong niya sa sarili. 2 araw na hindi pumapasok si Sheena sa trabaho niya. Nag-file siya ng leave kasi pakiramdam niya palaging wala siya sa sarili gumawa ng trabaho. Parang pakiramdam niya may kulang sa kanyang pagkatao. May nabawas doon na hindi niya alam. Ano ba ang nangyayari sa aking sarili? Tanong niya. Kahit anong gawin niya para maglibang, hindi niya makuha-kuha ang kasiyahan. Palagi siyang walang gana sa pagkain. Kung pumasok man siya sa trabaho, parang robot naman siyang gumalaw. Minsan, pinipilit na lang niya ang sarili kumain kapag nakakaramdam na siya ng paghahapdi ng sikmura. Kahit papano, ayaw naman niya magkasakit. Ganun ang routine ni Sheena mula nang hindi na sila nagkikita ni Drake. Kahit inaabala niya ang kanyang sarili sa paghahalaman,
dahil nakatulong iyon sa kanya lalo na kapag stress siya sa trabaho. Pero ngayon, parang may kulang pa rin. Parang may hinahanap siya na hindi niya matukoy kung ano. Hindi ano, kundi sino, bulong ng puso niya. At bigla niyang naalala ang taong matagal na niyang gustong makita, si Drake. Kasunod ng realisasyon na iyon, ay hindi niya namalayan na lumandas na ang kanyang mga luha sa pisngi niya. Anong kabaliwan ito? Ang nasa isip niya. Pero ilang minuto din niya, hinayaan ang sarili na umiyak. Pagkatapos, tinuyo na niya ang luha. Ano ba ang iniiyakan mo, Sheena? Simula't simula pa lang, alam mo ng pagpapanggap lang ang lahat. At alam mong hindi magkakagasto sa iyo si Drake. Tingnan mo nga ang iyong sarili at ikumpara mo sa mga babaeng natitipuan ni Drake. Hindi kanya magugustuhan. Dahil simulat sa pool pa lamang, sa hiwalayan ang kahantungan ng peking relasyon na iyon. May pinirmahan silang kontrata kaya sa hiwalayan iyon magwawakas. Napaaga lang siguro ng kaunti sa in-expect niya ng hiwalayan. Kaya bakit paiyak-iyak ka pang nalaman? Sita niya sa sarili. Parang sasabog ang ulo niya kung mananatili pa siya sa bahay niya. She needed a break. Minadali niyang matapos ang pagtatanim at nagkaroon siya ng idea. Yayayain niya mga kaibigan na gumala. Inisa-isa niyang tinawagan ang mga kaibigan niya at nagkasundo silang gumimik mamayang gabi. Nang sumapit na ang gabi, inalughog niya ang closet niya. Malaya na siya ngayon mag-ayos ng naayon sa gugustuhan niya. What the hell am I doing here? Yun ang nasa isip ni Drake ngayon. Nasa malapit sa bahay ni Sheena nakahimpil ang kanyang kotse. Marami siya pwedeng pagkaabalahan, pero bakit nandun siya malapit sa bahay ng dalaga na mukhang walang tao naman? The house is dark. That means only one thing, no one is home. Hello, moron, no one is home. Kung ganun, ay bakit pa siya nandun at naghihintay? Inabot niya ang susi ng kotse na nakasuksok pa sa ignition. Pero hindi niya magawang pihitin iyon. Should leave but he wanted to stay. Sinipat uli niya ang bahay. Madilim talaga iyon. Pahiwati na wala roon ang taong sadya niya. Nag-vibrate ang cellphone niya. May tumatawag sa kanya. Tatanggapin dapat niya ang tawag pero parang wala siya sa mood makipag-usap. Hinayaan na lang muna niya yun mag-vibrate nang mag-vibrate. Pumuntong hininga siya at iniisip ang sasabihin kay Sheena kung sakaling magkaharap sila. Iyon, kung makakaharap niya ang dalaga kasi mukhang walang balak umuwi dahil sobrang madilim ang bahay nito. Naisip niyang tawagan si Sheena pero mas gusto niyang makausap ito ng personal para sabihin na pinawakasan na niya ang kasunduan nila. Pero hindi niya alam kung hanggang anong oras siya doon maghihintay kung may balak pa itong umuwi. Maya't maya, kung kailan naman niya nagbabalak na siyang umalis, may isang taxi ang natanaw niyang paparating. Bumilis ang tibok ng dibdib niya. Sheena nga ba yun? Huminto ang taxi sa tapat ng bahay. Pero ang umibis mula roon ay parang hindi ang hinihintay niya. Mas maganda yun kay Sheena. Tuloy-tuloy ang babae sa gate. Binuksan nito iyon, saka ito pumasok sa loob. Nagkukumahog siyang bumaba ng sasakyan. Excuse me, tawag na sa pansin ng babae. Napahinto ito, pero hindi lumingon sa kanya. Maya-maya ay pinagpatuloy nito ang paglalakad. Nagmamadaling pumasok si Sheena sa bahay niya. Malalim na ang gabi at pagod na pagod siya. Pero masaya siya kasi gumaan ang pakiramdam niya kahit papaano. Kailangan niyang magpahinga at bukas papasok na siya sa trabaho niya. Nag-video bar lang naman siya at ng kaibigan niya na nagsama pa ng dalawa pang kakilala kaya mas lalong sumaya ang gabi niya at kahit sandali nawala sa isip niya si Drake. Excuse me, parang nanigas ang mga kalanan niya sa narinig niyang tinig. Pero parang hindi akmang marinig niya iyon sa lugar na iyon at sa gayong oras. Kaya duda siya na tama ang dinig niya. Posibleng pinaglalaroan siya ng utak niyang nasobrahan sa pagod. Umakbang na uli siya. Wala namang ganyanan o. Hindi ako sanay na madadma. Sobra naman kung hallucination pa rin niya iyon. Lumingon na siya. Parang bumagal bigla ang pagdaan ng mga sandali hanggang sa wari ay tumigil ng tuluyan ang kanyang mundo. Nanuyo ang lalamunan niya at parang nagsara ang daluyan niya ng hangin. Nang paglingon niya ay nakita niya ang taong pinakahahanap-hanap ng kanyang paningin. Drake, sabi niya. Sino ba sa akala mo? Si Piolo Pascual?
Maghawig kami pero ang kapal mo bulalas niya. She suddenly felt so happy nang masilayan niya ito. Kahit gabi na ay parang naging sinliwanag ng tanghaling tapat ang paningin niya sa mundo. Hinay-hinay mare, baka masakit ang lagapak. Pinaalalahan niya ang sarili. Hayon siya at nagubunyi na gayong hindi niya alam kung bakit naroon ito. Teka, masya namang gabi Mukhang napakahalaga ng pakay mo, sabi niya rito. Tama ka, mahalaga nga, ani nito. Biglaing naging seryoso ang himig at anyo ni Drake. Kung hindi mo mamasamain, pwede bang pumasok? Sige, pasok ka. Hindi na rin niya matiis ang tensyon. Gusto niyang malaman ang pakay nitong inamin nito na mahalaga nga. Nahulaan na yata niya kung ano iyon. He was probably going to say goodbye. At sa muli, nakadama siya ng sakit ng dibdib. Nang makapasok sila sa loob, ay napatitig ito sa kanya. You look different, komento nito. Better or worse? Tanong niya. Better, definitely better. Pero alam ko naman, kahit anong panlabas mong anyo ay ikaw pa rin yun. Compliment ba yon? Tanong niya. Yes, salamat kung ganun. Napatitig naman ito sa kanya. Bakit ka naligaw sa ganitong oras? Tanong niya dahil parang nakalimutan nito ang sasabihin. I-inform lang sana kita na gusto ko nang itigil ang drama natin. 3 tibok yata ang nilagtawan ng puso niya. Sinasabi na nga ba niya? Ganun ba? Sige, walang problema. Medyo expected ko na nga Kailangan niyang pakalmahin ang sarili niya. Pero bakit naman bigla-bigla? At saka, sana hindi ka nagpunta rito. Pwede namang i-text mo na lang, di ba? Ayaw mo na ba akong makita? Tanong nito sa kanya. Ano bang tanong yan? Hirit niya. Tanong na nga kailangan ng sagot. Huwag kang ganyan, Drake, sita niya rito. Huwag akong Never mind, sabi na lang niya. But I mind it, ani nito. Ano ba ang gusto mo? May bahid na pagkainis ang tanong niya rito. Sinabi mo na tapusin natin ang palabas, di ba? Okay na, pumayag na ako kaya nagkaintindihan na tayo. Kaya ano bang problema mo? Hindi mo man lang ba itatanong kung bakit gusto ko nang itigil ang kasunduan natin? Sabi ni Drake. Hindi naman mahirap hulaan kung bakit, di ba? Hindi mo na kailangan ng babaeng hiharap sa mama mo dahil nakita mo na yung aprobado sa kanya. Tama ka riyan, nakita ko na nga. Ang lupit nito, hindi man lang tinanggi. Himutok niya. Kung sa bagay, mali pa naman ito na walang kasing sakit sa kanya ang marinig ang mga sinasabi nito. Yun naman pala Good for you at congrats. Maganda si Tichi, saad niya. Hindi si Tichi ang tinutukoy ko, salungat nito. Hindi siya? O may nakilala ka pang iba? Mayroon. Shin ang pangalan niya. Tigilan mo nga ako, Drake. Wala ako sa mood makipagkulukuhan sa'yo. Gabi na at pagod ako. Anas niya rito. Kung biro man iyon, ay hindi yun nakakatuwa at lalong hindi maganda. Lumapit ito sa kanya. Sinapong nito ang baba niya. Siguro ay dapat niya itong tabigin pero hindi niya magawa dahil bigla ay hindi siya makakilos. Sa tingin mo ba, tipo ko ang magbibiro ng ganon? Tinitigan siya ng binata. Humiling siya. Pero malay ko ba kung hindi si Tichi o kung sino pa mang babae ang gusto ko? I don't think there's any other woman for me but you. Pero paano? Wala raw sinasanto ang pag-ibig, sabi nila. Hindi nga ako sinanto Nasapol ako rito at hindi na maalis-alis ang pala ni Cupido. Tinuro nito ang dibdib niya. Antindi ng tama, pahayag nito. Pinagmasdan niya ito. Mukhang hindi naman ito nagluloko lang. Drake, ayoko ng ganyan. I love you, Sheena, and I want to marry you. Walang halo na katiting na biro ang sinasabi nito sa kanya. Pero paano ang mama mo? She has no choice but to understand. And you know what? I have this feeling that she already knows that Tichi doesn't stand a chance of becoming my wife. Sa palagay ko ay natanggatan niya ang katotohanan iyon. At itong kailangan mong malaman. Higit na mahalaga kaysa sa social standing, sa itsura at sa forma ng babae mamipili ko, ang naramdaman ko para sa kanya. Iyon ang mas matimbang kay mama. Pwede magprotesta siya kung sa tingin niya ay hindi kami bagay ng babaeng napili ko. Pero sa bandang huli, ang nasa puso ko ang isaalang-alang nila. Ayokong magkagulo pa kayo, ani niya. I told you, I think she already knows what I feel for you. Alam na rin niya na hindi na kami nakikita ni Tichi. I told her, I don't love Tichi and I will never love her. Pero, paano mo nasabi na mahal mo ako?
Hindi ko din alam, basta ikaw lang palagi ang nasa isip ko. Kahit ang mga magulang ko ay napansin ang pagbabago ko. Iba ata ang karisma mo. Ngumiti pa ito sa kanya. Do you love me? Ang sagot lang doon ang mahalagang malaman ko. Oo naman, hindi ba halata? Ani niya bago pa siya makaisip na magpakeme. Kung sa bagay, hindi na yata kailangan pang magpakeme. I love you, Sheena. I love you so much. It doesn't matter anymore what you look like. What matters is what you are inside and what you feel for me. Sabihin mo lang na mahal mo ako. Ako na ang magiging pinakamaligayang lalaki sa mundo. Pahayag nito sa kanya. Hindi ka nakikinig sa akin, ano? Kanina ko pa sinasabi na mahal kita. Saad niya, say it again, udyok ng binata sa kanya. I love you. I love you, Drake. Hindi ko alam kung bakit nagustuhan mo ako. Don't say that, Sheena. I love you the way you are. Say it again, please, Sheena. Say that you love me. I love you, Drake. Isa pa. Ang kulit mo na, ha? Please? Okay. At inulit pa ni Sheena ng ilang beses ang mga katagang iyon. Kahit ilang libong beses pa niya ulit-ulitin niyo, kung niyang gusto ng binata na marinig mula sa kanya, ay gagawin niya. And now, kiss me. Utos ni Drake sa kanya. Ang saya mo na, ha? Hindi pa gaano. Kailangan halikan mo muna ako para malubusan ang saya ko. Ayoko nga. Nagpakime na siya. No problem. Ako na lang ang halik sa'yo. At gano'n na nga ang ginawa nito. Hindi na siya pumalag. Noon pa naman ay inaasam-asam na niya iyon. Sa halip na pumalag ay gumanti pa siya ng halik dito. Tudo ang paghingi ng paumanhin ng mama ni Drake kay Sheena. Inamin na rin nito na malaki ang naging kasalanan nito sa anak. Masyadong umano ito, naging pakialamera. Huwag yun ang alalahanin yun, ma, ani ni Drake. Isipin nyo na lang, mama, kung hindi sa kakulitan nyo, ay baka hindi kami nagkakilala ni Sheena. Natahimik ang ginang. Yeah, you have a point. At bumalik ito kay Sheena. You have to forgive me, Sheena. Naku tita, wala pong ganyanan. Wala po yun sa akin. Hindi nyo na kailangan humingi ng tawad. Tanggi niya. Tanggapin mo na, Sheena, ang paghingi ng paumanhin ng mother-in-law mo. Hindi yan matatahimik hanggat hindi mo tinatanggap ang paumanhin niya, sabi ng future father-in-law niya. Mula ngayon, mama na din ang itawag mo sa kanya at papa na din sa akin. Parte ka ng pamilya namin. Magiging asawa ka ng aming anak, kaya anak ka na rin namin, di ba, honey? Tumango ang ginang at minitian siya. Sige na po, okay na po yun sa akin, mama, saad niya sa mother-in-law. That's my girl, ani ni Drake sa kanya at sa kadinampian ng halik ang noon niya. At para sa iyo, mama, magiging busy ka sa mga susunod pang mga buwan. We are going to have the wedding of the century. Dapat lang, dahil hindi ako makapayag na hindi ako magplano ng isa sa mga pinakabonggang kasal sa taong ito, saad ng mama nito. Walang kaso kay Sheena kung simple o magarbo ang kasal nila ni Drake. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang makasama at makasal sa lalaking tumanggap ng buong buo sa kanya. Naisip niya, ang kaibigan niyang si Marco ang gagawin niyang maid of honor at si Dexter ang best man nila sa kasal nila ni Drake. Dito na po nagwawakas ang kwento nila Drake at Sheena sa love contract. Sabi nga nila, ang pag-ibig walang sinasanto, walang pinipiling oras o lugar, kahit maganda ka man or pangit, mayaman or hindi, kapag pinana ka na ni Cupido para sa taong mamahalin mo at magmamahal sa iyo, hindi ka na makakailag or makakatanggi pa. Ang pinakamasarap sa mundong ito ay ang umibig sa taong tanggap ka at kung sino ka or ano ka, hindi lang sa panloob na anyo, kundi sa panlabas na anyo din. Sana'y may napulot kayong aral sa kwentong ito. At sana'y muling pinatibok ang inyong mga puso sa kwento nila Drake and Sheena. Muli, maraming salamat kaibigan sa pakikinig ng aking kwento. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka palagi sa mga susunod ko pang kwento dito sa Ashes Stories. Maraming salamat mga kaibigan. Keep safe!